Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Bakbakan sa Cagayan ng Barangay Ginebra, San Miguel at Converge 5Rexers. Tila may pagbabanta ang Converge sa Barangay Ginebra, San Miguel. Alamin at pag-usapan nga po natin yan sa video ito matapos po tayong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating mga video. Paglalambing po yan kung nagugustuhan nyo ang ating video. Ngayong araw, April 27, isang mahalagang laro ang kailangan ng Barangay Ginebra, San Miguel sa isang out-of-town game dyan sa Cagayan de Oro. Ang magaganap, ito nga po ang bakbakan ng Barangay Ginebra, San Miguel at Converge 5Rexers. Pareha silang nanggaling sa panalo. Ang Barangay Ginebra, San Miguel ay galing sa 3 sunod na panalo kontra sa Blackwater Bossing, kontra sa Northport Batang Pier, at ang huli nga po ay dyan sa Talk and Text Tropang Giga. Ito namang Converge 5Rexers ay nanggaling sa isang magandang panalo kontra sa Meralco Bolts. Nanalo nga ang Converge sa Meralco sa score na 104-99. Yan nga po ang kauna-unahang panalo ng Converge sa kasalukuyang PBA All Filipino Conference. Parehas mataas ang moral ng dalawang kupunan. Pero kung titingnan po natin ang team standing ng Converge ay wala na pong pag-asang makapasok pa sa PBA playoffs. Ito ay manggugulo na lamang ng team standing sa kasalukuyan. Kasi mula sa number 2 spot hanggang sa number 5 or number 6 spot, dikit-dikit po sila dyan. Nandyan po ang Magnolia, nandyan ang NLEX Road Warriors, Talk and Text, Tira Firma, at eto namang koponan ni Coach Yeng Giao na Rain or Shine Elasto Fainters, mga shooters, no? Sa Converge, wala na ito. Pero sa Barangay Ginebra, San Miguel, mahalaga ang maipanalo itong kanilang laro. Dahil naghahabol sila sa twice to beat advantage pagpasok ng quarterfinals. After nga po nilang kalabanin ng Converge, isusunod naman nila ang NLEX Road Warriors. Medyo mabigat ang pangangailangan ng mga kupunan dyan po sa number 2 standing. Take note, kailangan ng Barangay Ginebra na matalo ang Converge 5Rexers. Dahil pag natalo sila sa Converge, wala na silang, didelikado sila rito na makapasok sa twice to beat advantage. So kailangan nilang sibakin ang Converge, mga shooters, dahil sinabi ni Coach Alden Ayo sa kanilang unang panalo kontra sa Meralco Bolts, excited nga daw po sila kahit na wala na silang pag-asa sa kasalukuyang PBA All Filipino Conference. Gusto pa nga din nilang manalo dahil gusto nga daw po nila na mag-exit na may mataas ang moral at para kahit papaano ay magkaroon ng kumpiyansa ang kanyang mga manlalaro. Sabi pa nga ni Coach Alden Ayo, hindi naman sila natatakot sa most popular team in the league. Ito nga po yung Barangay Ginebra. Dahil manalo, matalo, ay wala na nga daw po sa kanilang mawawala pa. Dahil laglag na nga sila, mga shooters. Pero yung Ginebra San Miguel, nangangailangan ng panalo. At ito yung daan ng Barangay Ginebra San Miguel, maipanalo yung pakikipagsagupa nila sa Converge 5Rexers, mga shooters. Napakahalaga na maipanalo ng Barangay Ginebra etong laban na to, mga shooters, dyan po sa Cagayan de Oro. Dapat maging motivation yan sa Barangay Ginebra sa parang isipin nila na bantayan yung sinasabi ni Coach Alden Ayo na dapat ayusin nila ang kanilang laro kung gusto nilang manalo at makuha ang twice to beat advantage. Napakalaki ng chance ng Barangay Ginebra na mapunta sa kanila ang number 2 spot. Dahil ang Magnolia last night ay tinalo ng San Miguel Virmen na hanggang sa ngayon ay hindi pa din po natatalo. May hawak nga pong 8 win and 0 losses. Ito pong San Miguel Virmen. Ito naman pong Magnolia ay may 5-3 win-loss records. Kung titingnan po natin, mga sa dalawang natitirang laban ng Barangay Ginebra San Miguel, kailangan talaga nilang maipanalo. Napaka-importante para sa kanila na maipanalo, no, para pumasok sila sa twice to beat advantage sa pagpasok nga po ng quarterfinals ng PBA All Filipino Conference. At aabangan din natin, mga kabarangay, yung bagong hugot nila na si David Morel na dating naglaro sa Converge 5Rexers. Kung magagamit nga ba ni Coach Tim Cone, medyo excited ako sa bagong adjustment ni Coach Tim Cone for today's game, mga shooters. Dahil alam naman natin, si Coach Tim Cone, major of adjustment na coach dito po sa PBA. Alam natin na itong paghugot niya kay David Morel ay may talagang
iniisip si Coach Tim Cone na kaya niyang gawin itong si David Morel. Pero hindi tayo mag-expect na mahabang playing time agad ang maibibigay dito sa bagong kabarangay na si David Morel. Dahil siyempre, yung mixed triangle offense ni Coach Tim Cone, hindi po ganun kabilis makabisa ng isang player yon, or hindi ganun kabilis maka-adapt ng isang player na bagong hugot. At inaasahan natin kung magagamit man si David Morel dito, tingin ko hindi sa opensa. No, mapapakinabangan yung kanyang hustle sa defense. Doon siya pwedeng mapakinabangan agad ni Coach Tim Cone. Pero when it comes to defense, siguro matagal pang proseso ang pagdadaanan ni David Morel bago niya makuha at ma-adapt ang sistema ng Barangay Ginebra San Miguel na kasalukuyang tumatakbo ang mixed triangle offense ni Coach Tim Cone. Pero syempre iba kasi yung defense and offense. Mas madaling kabisaduhin yung offense ay yung defense ng Barangay Ginebra compare po doon sa magiging depensa. So para sa akin, depensa ang mahalaga dito kay David Morel. At syempre, iwasan talaga ng Barangay Ginebra San Miguel yung napakaraming turnover para maiuwi nila ang panalo at makuha yung malaking chance sa twice to beat advantage sa kasalukuyang PBA All-Filipino Conference. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging opinion, pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn!